Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Per! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday. Bakit virgin ka? Ang sakit ng lalamunan ko, promise. As Nangyari, bumundol. Ibang level. Oo sobrang gutom ko, nasubo ko buong mais. Sumagat ang lalamunan. Na deep throat. Uy, ang hirap niya na. Ang sakit, grabe. Yung pag lumulunok ka, damay pati yung left na ear. Hala? Oo. Umabot hanggang doon. Kumambyo. Lumiko hanggang sa may tenga. Oo. Uy, ang hirap niya na. Ang sakit, sobrang sakit sa lalamunan, promise. Yung isang boss din natin, isang buwan na halos na ganyan yung nararamdaman. Walang boses, tapos garalgal, masakit yung throat. Hala. Para kung lalagnating kahapon na hindi ko maintindihan, pero parang di naman lumalabas yung lagnat. Yun yung mahirap eh. Oo. Kaya pag halimbawa, ang hirap kasi kahapon na nagagalit ako sa anak ko kasi ang kulit. Oo. Ang lumanay ko, princess. Ganun lang. Hindi tuloy siya maniniwalang galit ka. Oo, hindi. Kasi hindi pa sigaw. Hala. Ay, ang sakit. Buti na lang Friday na. Correct. Buti na lang talaga. Kaya kung ikaw, kabisyo, ganyan din yung nararamdaman mo, parang bibigay ng katawan mo, buti na lang Friday na. Diba? May binigay ka sa akin throat spray. Ginamit mo ba? Oo naman. Ginamit ko sa mata. Pwede ba yun? Partner, kaya ako nga nilagay throat spray. Kasi alam ko patanga-tanga ka eh. Ginamit mo pa rin sa mata. Ano pa ba dapat kong gawin? Para umayos ka. Nakakaloka ka na. Akala ko multipurpose yun eh. Nung spray ko sa mata, okay naman siya. hindi naman namula, no? Wala namang discomfort na nangyari. Nakakaloka. So, hindi try mo. Ginagamit mo baka naman bigay ka ng bigay tapos ikaw yung hindi gumagamit. Hindi, ginagamit ko. Gumagamit ako. Hapon lang to nangyari. Ang sakit kagabi. Nung hapon. Yan. Wag mo kasi akong ginagaya. Yan. Idol kita eh. Magtutoothbrush ka sa gabi. Lodi kita, partner. Lodi. Ako talaga, proven ko yun na kapag hindi ako nakapag-toothbrush ng gabi. Kunyari, pagod na pagod ka o kaya nakainom ka, tapos hindi nakalimutan mo ng mag-toothbrush. Pag gising ko na umagahan, ang sakit na lalamunan kasi ko. Kasi bacteria na umuo. So, sinasabi mo ba? Kaya mo ba ito isinasabi para patunayan sa mga tao na hindi na naman ako nag-toothbrush? Baka sakali. Isa yun sa mga teorya ko. Kung bakit sumakit ang lalamunan. Yes. Isa din nga. Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Baka malamang viral. Nahawa from someone. Posible. Or pagod. Diba? Whatever it is, alam mo kabisyo, kung wala kang nararamdamang masama, if you're feeling good, if you're feeling well, magpasalamat ka kasi ang hirap po talaga na kailangan mo pumasok sa school o kaya kailangan mo pumasok sa trabaho kahit hindi masyadong kagandahan ang iyong nararamdaman. Buti na lang ang talaga pangit Friday. Ang pangit hindi ka nangakagandahan, hindi pa kagandahan na nararamdaman mo. Masyadong at least may tinatawag na consistency. Correct. Match na match. It's a Friday. So, yes, kung ano man yung pagod na na-experience mo buong linggo, kahit pa paano, we welcome the weekend with open arms. Salamat ng marami sa lahat ng mga nakatutok ngayong Friday na ito. And speaking of Lodi kita partner kasi kagabi naka-receive ka ng Best Male DJ Award. Yes! Mula sa GEMS. Congratulations sa iyo, partner. Opo, maraming salamat sa bumubuo, sa lahat ng mga opisyales, sa lahat ng mga nag-organize ng GEMS, hiyas ng sining. Correct. Guild of Education
educators, mentors, and students. Yan. Talagang pag mga guru po at mga estudyante talaga yung nag-organize ng ganyang klase ng awarding. Correct. Pinupuntahan talaga na marami mga awards. Tama, ang daming ng mga celebrities. Yan. Ang daming media practitioner na Corrected nandun. by. So si Christopher po kagabi ay ginawaran ng Best Male DJ Award. Kinain mo na naman. Nasaan yung award partner? Kinain mo, no? Nagutom kasi ako sa biyahe kahapon, traffic sa SLEX. Sabi ko, pwede na to. Pwede. Kasi yung pina-flash ngayon sa screen is yung natanggap din ng Love Radio bilang Station of the Year. Yon. Yay! Thank you. Sobrang Salamat, pang ilang Gems. years na natin to sa Gems. Ay, kung ilang years sila nagsimula, third year. Yun. So, wow. consistent. Three-peat na pala. Malapit na maging Hall of Famer. Oo, three-peat na pala ang Love Radio na nakakuha ng Best Station Award. So, thank you very much po. Again, Gems, Guild of Educators, Mentors, and Students. Salamat po sa paggawad kay Christopher bilang Best Male DJ and sa Love Radio bilang Station of the Year. Thank you. Thank you. Salamat. Yung mga, kapag ka nakaka-receive kami ng mga awards na yan, naiisip namin, tama pala yung mga ginagawa Oo naman. Mabuti na lang po at may mga naniniwala sa sinasabi namin. Trot. Dear Nicole and Chris, tambalanista since 2017. Nakakainis po kasi itong mama ko. Ever since po kasi, wala kaming alagang aso sa bahay kasi takot siya sa aso. Kahapon po, binigyan po ako ng puppy ng boyfriend ko as a gift niya. Super happy naman ako kasi dream ko talaga mag-alaga ng dog. Pero nung dinala ko na po sa bahay, syempre ayaw po ng mama ko. At sinabihan pa akong ibenta o ibigay na lang yung puppy. Syempre pinaglaban ko po. Ano pong gagawin ko? Siguro po, mama na lang ang ibibenta ko. Kakapakinig to ng tambalan. Sasabihin ko sana yun bago ko nabasa, sasabihin ko sana, di kung di pwede ibenta yung aso, mama mo na lang. Malay mo may bumili pa. Malay mo mabenta pa siya, di ba? Inunahan ka na niya. Kaya lang inunahan niya na ako. Wala na yung punchline. Ako nakakalurk. Ang hirap ng ganyan kasi having a pet is a responsibility. Oo, kaya akala natin basta natutuwa lamang tayo. Ang cute ng dog. Correct, yung pag nakita mo na kunyari naglalakad-lakad sa may BGC o kaya kung saan man na mga pets na nila walk nila yung dog nila na akala mo ganun-ganun lang. Napakahirap po, isa po itong responsibility. Correct. Alam mo ang isang bahay kapag ka may aso may certain smell siya 'di ba? Meron siyang minsan may malansa, minsan may pupo, may ganun basta may panghe na kahit minsan malinis. Tama. Pero alam mo kasi aso pa rin naman talaga siya compared sa tao, 'di ba? So merong doon pa lang sa bahay, responsibility 'yon. Akala mo ba hindi yan nagve-vet? Pinadodoktor po yan. At pina-check up po yan. Magkano ang pa-vaccine ng mga dogs, ha? Tama, maharli ka. Totoo yan. Tapos yung pagkain nila, kung maselan yung aso at hindi kumakain ng mga tira-tira ng mga natira natin sa hapagkainan, ibibili mo silang dog food. Although sinasabi nila mas matipid ang dog food, pero bibili ka pa rin. Magkano ang isang kilo? 300, 200. Diba, kinakain lang yun. Halimbawa, good for 2 days. So, matakaw pa. So, malaking breed yung aso mo. So, malamang kung mag-consume ka ng mga 2 to 3 kilos a week. Diba? So, responsibility talaga. So, kumbaga, kung yung mama mo, ang sinasabi niya, ibenta mo na lang yan, o kaya ipamigay, medyo gets ko siya. Kasi in the first place, hindi naman niya talaga hiling. Ito naman kasing boyfriend mo. Hindi man lang nagtanong. Siguro, sinurprise ka kasi mahilig ka talaga sa dog, hindi ka nang binibigyan ng chance kasi bawal sa bahay ninyo, ganyan. Ang hirap nga naman, Kalaban mo din nanay mo. Lalo pa kung, and again, it is a major responsibility kasi, di ba, bigla, paano kung yung aso, hindi rin trip, di ba, hindi trip ng nanay mo yung aso? Di, syempre, aso, hindi niya rin trip yung nanay mo. So, maya't maya, kinukuha nung aso yung panty ng nanay mo. Hinangat-ngat pagising niya, kinabukasan, daming peraso. Di ba? Yung ganun ba? Yung ramdam ng aso, Oo, ramdam ng aso kapag hindi mo siya feel o kaya, di ba ramdam ng aso kapag pag may LQ kayo. Or hindi ka tiwa-tiwala yung tao. Gaganon na niya. Tsaka di ba ang aso nga kapag may mga multo daw, sila yung talagang nag-howl sila. Oo, kasi nakikita nila. May feelings talaga yung mga dogs. So, ang feeling ng aso ngayon, yung nanay mo. Di ba? Kalaban.
Naku, nakakalurky. Hindi ko alam kung paano mare-resolve yan. Although sinabi mo naman na mahilig ka sa aso. Oo. Nabanggit naman niya na hilig mo naman yung aso. Pagka ganyan, hindi na effort sa iyo yung pag-aalaga kasi kinagigiliwan mo eh. Tama. 'Di ba? Ito yung pwedeng sabihin nating stress reliever mo. Oo. May mga ganun na pag nakakita ng aso from work, pag uwi mo ng bahay. Yun yung baby nila. Oo, natutuwa So, yan. sila at nababawasan talaga yung stress nila, nababago yung mood nila kapag nakapiling nila ang kanilang mga alaga. Kung ganun kang tao, hindi na effort sa'yo yung pag-aalaga sa kanya. Correct. And ngayon, patunayan mo sa nanay mo na na pwede naman pala. kaya ko pong mag-alaga ng aso at patutunayan ko sa inyo. And baka Or- later on, magustuhan mo rin. Correct. Or pwede din naman na may boundaries lang sa bahay. Diba? Sige hayaan mo muna dito lang siya promise sa kwarto ko lang. Yan, Para at least, may diba? boundary. Doon ka lang sa garahe, ma. Oh. Hindi yung aso yung binigyan ng boundary. Yung nanay talaga. Naiinis ka sa aso ko eh. Doon ka sa garahe. Lalabasan lang kita ng food. Ang sama mo, partner. Uy, wala ako sa Grabe tumawa ka kaya. Ang sama mo kay mama. Diba? So, pwedeng boundaries. Pwede sabihin mo, sige mama, kung ayaw mo talaga sa ko na lang, sa kwarto ko na lang. Diba? Hindi ka naman madalas pumunta dun sa kwarto ko. Oo. So, kung mag-amoy man doon, diba? At least sa kwarto ko lang. Diba? Correct. Yung mga ganon. Basta, i-try lang. Sabihin mo muna sa mami mo, i-try muna natin bago mo sabihin ayaw mo. Pwedeng ganon. Kaya lang kasi, hindi ko alam yung history ng nanay mo eh. Kung bakit ayaw niya ng aso. Baka nakagat na siya dati, kaya Baka may trauma siya. nilapa na siya. Nilapa siya kasi 'di ba kapag nilapa ka ng aso, kahit gaano ka cute yan, may takot ka eh. Ganun yung friend ko eh. Nung bata siya, hinabol siya ng aso kasi 'di ba kapag tumatakbo ka, mas lalo kang habulin. As in, paikot-ikot siya sa oval. Yung aso walang tigil. Siyempre, mas malamang na unang napagod yung kaibigan mo. Tapos na napagod yung kaibigan ko, siya kinagat-kagat. So simula nun, ayaw niya na talaga ng dog. Kahit gaano ka fluffy pa yan, gaano kahit ka cute, kahit gaano ka mahal na breed, ayaw niya talaga yan. Kasi nga may history. Parang isa kong kaibigan, meron siyang alagang manok dati. Yung alagang manok niya, isang araw ginawang fried chicken. Kala ko sinabong siya. hindi sinabong partner, ginawang fried chicken ng nanay niya. So simula noon, na nakita niya na yung alaga niyang manok, 'di ba, ay ginawang fried chicken. Ayaw niya na kumain ng fried chicken ever. May ganun siyang kasi may romantic history. ang pangyayari. May history. Baka may ganun kasi mama mo. Tanungin mo muna, ma, Diba? bakit ba ayaw mo mag-alaga ng aso? Or baka namatayan. Ako kasi partner, namatayan na ako ng aso. So simula nung namatayan ako ng aso, ayoko nang balikan yung feeling of hurt and pain. Kasi iyak ako ng iyak. Saka nakita ko namatay sa harapan ko. Nakita ko ng hina. Yung mga ganun. So parang ayoko na talaga. Kaya pag magkakaaso ko, meron kaming aso, ang relationship namin, sakto lang. Hindi malalim. Hindi malalim yung relationship namin. Parang kilala niya ako pag dumadating ako, pero hindi ko siya kailangan lambingin at hindi niya rin. Unlike dati kasi naalala ko, nag-alaga ka ng aso. Talagang pampered na pampered yun, ha? Talagang lagi namin pinapag-groom. Yung chow-chow namin, pinapa-shape namin lion. Kasi mukha siyang lion, di ba? Mas maganda pa nga aso ko kaysa sa akin nung araw eh. Mas mabango pa. At mas mahal ang pagkain. Namatay. Kaya Nakita ko kung paano nagdugo ng hina. Yung inano niya yung kanyang last breath. Hala. Kitang-kita ko. So simula noon, nagkaroon pa rin kami ng aso at meron pa rin kaming aso ngayon. Ang relationship namin sakto lang. Kasi ayaw mong masaktan. Ayoko nang masaktan. So baka may ganun si mother. So tanungin mo si mami, mami, bakit saan ayaw niyo nanggagaling? po? Oo, saan nanggagaling yung inis mo sa mga aso, ma? Correct. Intindihin mo din yung mama mo. Porke nagka-boyfriend na, boyfriend mo lang yung mahalaga. 'Di ba? Ganyan naman kasi kayo. Samantalang dati, 'di ba, nanay nyo pinaalagaan kayo. Yan. Nung nagkaroon na kayo ng boyfriend nyo na yung mahalaga. Itsapwera na nanay. Oo, ilalagay na sa garahe. Grabe lang, 'Di ba? Ganun. So, intindihin mo rin, where's your mommy coming from? Anong pinanggagalingan ng takot niya ba o inis o ano? Tapos from there, saka kayo mag-usap, sige ma, papaano? Okay, sa naman Diba?
mag-away tayo ng dahil sa Correct, aso, eh di tama. pag-usapan natin ng mga bagay-bagay. Oo. Kasi pwede din naman na alaga mo pa rin yun, pero ang tagapangalaga yung boyfriend mo. Correct. Tingnan mo tong boyfriend mo, hindi naman magko-contribute sa pambili ng pagkain. Binigyan ka ng responsibility. Oo, sa pambili ng vitamins, di ba? Bigay-bigay siya, hindi naman siya bibigay ng ng ambag, di ba? Kasi ang pagkakaroon ng aso, parang pagkakaroon ng anak. Oh. Totoo yan. Malaking responsibility po ito, mga kaibigan. Again, iba't iba naman ito ng klase ng cases, mga kaibigan. Meron naman akong kakilala, nung una ayaw din niya talaga sa aso. Although, Because inalam namin, ang dahilan, history. kasi nga, mapanghi. Okay, mapanghi okay. yung aso. Ay, wag mag-arte kung mapanghi din po Oo. kayo. Di ba? Kung hindi naman nalalayo yung amoy, di ba? Wag umarte. kung maasim ka din naman pag Correct. naarawan. Trot. Wag umarte. Umarte nang naayon po sa itsura. O tapos, partner. Kasi yung bahay nila, parang nasa 4th floor. Okay. So pag nagalaga ka ng aso, walang tatapunan ng pupu ang aso, kundi sa sala lang o kaya Okay. sa basurahan. So malamang yung aso ko pag-alagala lang sa loob ng bahay at lahat ng wiwi niya nasa floor lang. Okay. So ayaw niyang mag-alaga talaga. Naku, papanghi yung bahay natin, yung sofa natin, masisira ang angat-ngatin. Okay, But then tama. again, nung pinakilala yung aso, natutunan niyang mahalin pa konti-konti kasi ang lambing-lambing ng Ang lambing aso. naman kasi talaga, Oo. impossible not to love. Kaya nga, Yes. di ba sabi ko sa inyo, namatayan ako partner na aso, talagang masakit. Kasi it's impossible not to love. Ang sarap-sarap nilang mahalin. Tapos, mamahalin ka din nila pabalik. Oo, sobrang Nang mapagmahal sila. Correct, di ba? Nang hindi mo kailangan silang i-text, hindi Tama. kailangan nagre-report ka sa kanila. Kaya nga minsan, Walang yung iba, papaalam, di walang ba? papaalam yung mga iba, nag-aaso na lang, hindi nagla-love life. Kasi nasusuklian eh. Masarap Di ba? magmahal ng aso, Yung ah. pagmamahal na binibigay mo, sinusuklian nila. Diba na-experience mo, partner, kunyari, pagdating mo pa lang sa gate ng bahay ninyo, tutut ng sasakyan mo, natataranta na sila. Actually, partner, di ba yung kunento ko sa iyo Oo. dati? Gate, hindi gate ng bahay, ha? Oo, gate ng subdivision. Okay. Ramdam ng aso, alam ng mga kasambahay namin, o mga angels namin, na nandyan na kami or malapit na kami. Kasi tumatahol na silang tumatahol, excited sila. Ganun Ibig kalakas sabihin yung nun, pakiramdam nila, ha? Ibig sabihin nun, nasa gate na kami ng subdivision. Bago makarating nung bahay namin, mga 70 kilometers. 20. 20, ano yung ganun, partner? Talampas. Oo, yun. Lambak. Lambak. Oh, valley. Ano yung valley? Talampas o lambak? Lambak, di ba? Oo. 20 sa pero na-feel niya na naaamoy niya na kami. Alam mo yun, ganun ka sensitive sila at yes. ganun ka tindi yung attachment. Kaya impossible not to love. Totoo yan, isipin mo, Ganon. pagdating mo ng bahay, sila yung unang natataranta, yung naiihipa sila sa sobrang excited na Tama, makita ka, tapos correct. didilaan ka, Tama. aamoy yung singit mo. Oo, totoo yan. Ay, yung mister mo, kailan huling inamoy yung singit mo? Kailan Diba? ka huling dinilaan? Kaya yung mga iba, kung kailan nagkaedad, palibasa, yung mister nila, kay misis nila, wala nang asim, nag-aaso na lang. Madilaan man lang. May experience man lang. Ulit. Ewan ko ba sa mga asong yan? Hindi, Di ba bakit ganun yung mga aso? Lagi Yung mga singit yung inaamoy, no? Hindi, tsaka yung mga aso, parang talagang, yun eh. Yung they are very excited to see you. Yes. Kaya ganun na lang yung attachment nila sa'yo. Kasi, di ba, parang, minsan, di ba, yung mister mo, dumating ka na, nagbabasa pa. Oo. Di ba? Dead ma lang, di ba? Hindi man lang, humalik. O kaya, kumusta? O, na-traffic ka ba? Nagte-text pa, ganyan. Oo. Samantalang yung mga aso, di ba, isipin mo, nasa gate ka pala na subdivision, 20, isang Isang lambak o talampas. talampas away. Excited na, di ba? So, impossible not to love. So, mabalik tayo dun sa kabisya natin na nag-PM. There is a way para mag-meet kayo halfway. Kailangan mo yan. lang talagang intindihin din kung saan nanggagaling yung nanay mo. Kasi mahalaga din naman yung feelings ng nanay mo. Correct. Di Yung ba? kakilala ko nga noon una ayaw eh. Di ba? Ayaw niya ng aso pero ngayon 4 na yung alagang aso sa Diba? bahay. Tingnan mo yan, Oo. adik. Oo. Totoo yan. Kasi na-realize niya na kapag wala pa lang tao sa bahay, kasi siya lang yung naiiwan eh, may kasama siya ngayon. Totoo yan. May kinagigiliwan siya habang walang mga tao sa bahay. Hindi, At yung tsaka- mga alaga niyang aso. Natatandaan ko dati kami nung nag-aaral
nag-aaral pa lang ako, di pa ako kasal. Wala kaming aso pa noon, pero meron kaming pusa. Tapos pag nag-aaral ako dati, ako na lang yung mag-isang gising kasi nag-aaral ako. Napaka-studious ko talaga, hindi ko maintindihan kung bakit. Sobrang aral ako ng aral. So, minsan natatapos ako 2:00, mag-umpisa ako ng 10:00, matatapos ako 2:00. Hindi, ang kasama ko pusa. Basta nandun lang siya sa tabi ko, hindi ako natatakot, hindi ako naantok, ganyan. Tapos pag nakikita niya antok na, kinakalmot niya ako. Kaya pala. Kaya lagi akong gising. Never ako nakakatulog. Magandang tip yan. Kung tinatamad po kayo mag-aral, Yan. magtabi po kayo ng pusang wildcat. Wildcat po. Para pag Yung musang, gano'n. Pag nakakatulog po kayo, kakalmutin po kayo. Ewan ko na lang po kung di po kayo magising. Ay, nako. Oo, hindi mahirap mahalin To ng love aso. animals. And to love animals in general. Oo. Correct. Kasi pag na-realize niya kung gaano kalambing yung aso, baka dagdagan pa niya yung aso sa bahay, sasabihin nung nanay mo, tara dagdagan natin ng lalaki para magkaroon sila ng pamilya, makabuo sila ng pamilya. Papastad mo na. Oo, gawin na nating negosyo. Oo, hanggang yan, nagne-negosyo na. Oo, palahiin na natin Correct. to. Hanggang before you know it, puro aso na sa bahay nyo. Mas marami na yung aso kaysa sa tao sa bahay. Oo, baka nga hindi ka napansinin ng nanay mo eh. Yung aso na lang. Ang turing niya mga anak. Posible din yun. So, there is a way to meet halfway, ha? Yes. O siya, mga kabisya, mamaya tayo 9:00, magkakabanding-bandingan. Muli, ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Love lang. Hey Tambala Na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning. Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila is a Feel Good Friday. Hi, partner. Hi, partner! Yung mga nanonood ngayon, Thursday kayo nanonood ha. Isipin nyo Thursday kayo nanonood. Kami Friday na. Late kayo ng isang Bakit? May tinanggal. Tinanggal ni Kuya Boy, kaya naging Friday na. Naging Friday. Hindi ko nakita. Ano kanina Thursday? Saan nakasulat? Ay, sa monitor. Oy, tinanggal. Ayan. Pero Friday. Nakita yes. pa rin. Nakita pa rin. Ganon talaga kapag ka Friday na. Oo naman. Madami, lahat na lang po nagkukunwaring magtrabaho. Yung pinipilit na lang pabilisin yung oras. Pinipilit na lang maging masipag. Pero rampang-rampa na. Yan. Totoo yan. Gimmick na gimmick correct, na. Kantang-kanta na sa video. Inom na. Yan. Diba? Uhaw na ang bahay alak. Sa true. Ganun. Alam mo yung isang tambalanista, nag-message siya sa akin yung isang araw. Sabi niya, totoo pala talaga, no, when you reach your 40s, na ayaw mo na masyadong umiinom. Yun yung sabi niya. Nababawasan nga. Oo, sabi niya, wala lang na medyo nakukornea na sa akin yung iba kong mga kaibigan na mas bata sa akin. Kasi hindi na ako masyadong umiinom katulad ng dati. Totoo yun, no? Tsaka, ang mas preferred mo na mga lugar na puntahan talaga ay mga matatahimik. Oo, Dati, Friday pa lang, hindi pa man namin napag-uusapan, pero alam na kasi ng mga tropa namin na may ganap. Na may ganap kami pagdating ng Saturday o kaya Sunday. So talagang nagko-condition na sila. Ganun ka-excited. Ngayon, hindi na nila preferred na parang, ay, wag natin pumunta doon, maingay. Tsaka amoy usok tayo paglabas. Sipin mo yun, dati kahit usukan ka. Kahit usukan ka ng bonggang-bongga, carry lang, di ba? Kahit nasa tabi ka ng speaker na dumadagundong, carry lang. Correct ka. Di ba? At paumagahan yun yung paglabas mo ng bar, sumisikat na yung araw. Ganyan. Yung sila fresh, tapos ikaw, hindi mo mawari kung anong itsura, parang pagod na pagod ka. Correct. Kasi pumarty ka po magdamag ganun. Pero dadating pala talaga yung panahon.
na mamamahinga ka rin. sabi ko nga sa inyo, 'di ba, na naikwento ko to before na yung mga kaibigan ko dati, partner, yun nga, yung mga walwal, yung mga talagang all out sa gimmickan, yung talagang yung gapang kung gapang, ganun. Mga nanggagapang yung mga kaibigan mo Well, that's why we're friends. Kaya kami magkakaibigan, alam mo na, birds of the same together, flock the feather. Tama ba yan? Mali yan, gets na yun, gets. Basta yun na yun. Ayun, gapang talaga kung gapang, partner, as in talagang matindihan talaga lahat na iniinom, ganyan, partner. Tapos nung nag-gather kami for Christmas, dahil hindi kami makapag-swak ng schedule ng gabi kasi may mga anak na kami, ganyan. Ang meeting ang namin, Christmas party namin, breakfast buffet. Ganun na siya, di ba? Naiba na. Samantalang dati alak Oo. Di ba? Lahat. Alak, gapang, balak. Lahat, di ba? Ngayon, breakfast suka. buffet. Tsaka yung breakfast buffet, partner, ano pa yun? Hindi pa yung in-achieve mo hanggang matapos yung breakfast na 10 a.m. Maaga talaga, mga 6 to around mga 8 or 9 kasi magsusundo pa ng mga bagets pagkatapos. Yung Nagmamadali pa. Ganun. Totoo, dadating talaga yan. Naalala ko dyan dito sa may Eastwood. Meron silang breakfast buffet din doon, partner. Doon nagmi-meet yung mga galing sa gimmick at saka yung mga talagang fresh na galing sa kanilang mga bahay at higaan. So makikita mo yung difference ng mga tao Kasi kunyari gumimik ka, galing ka sa nagutom ka di ba? Sumayaw ka, nagparty ka So naghahanap ka ng makakainan. Meron diyan sa Eastwood. So makikita mo yung mga amoy alak talaga. Alam na talaga. na gutom galing sa gimmick. Yung ang daming na-dehydrate ng bongga sa dami ng nainom nila. Correct ka. Alam mo yung singaw pa lang nila, nagsama-sama yung lima. Correct. Tama yung perfect yung term na singaw. Amoy May alak singaw yung pumasok. Correct. May singaw talaga ng talagang it was a rough and tough night. Yan. May ganong singaw. Kasi may lipstick pa sa damit. Yung iba nga wala ng damit. Tayo dyan. Doon nakikita-kita doon sa buffet breakfast na yon. Diba? Pagkatapos, pero whatever it is, nagkita-kita doon sa breakfast buffet kasi galing sa matindihang gimmick or nagkita talaga doon dahil yun na talaga yung meeting time. Diba? It's the weekend. So we embrace it with open arms. Ibig sabihin, it's time for us to relax, to unwind, diba? Relax. Okay to sleep. Hindi naman kailangan rumampa. Pwede nga matulog lang, pwedeng i-enjoy mo lang yung ganito na medyo maulan na weather, 'di ba? Yung nakatambay lang sa bahay, ganun. And sa mga 40s, luxury talaga 'yun, yung pag-stay sa bahay at tsaka yung matutulog ka. 'Di ba? Correct. Isipin mo talaga, ito na yung quality time ko Tama. 'Di ba, with your kids, with your husband or wife. Samantalang dati hindi pwedeng hindi lalabas ng bahay. Correct. Lahat tayo rampa, ganun. At enjoyin nyo rin yan. Enjoyin nyo rin yung rampang-rampa kayo always kasi nga, dadating yung panahon, titigil na din kayo Masakit na sa likod, masakit na sa balakang, gano'n. Nakakapagod yung madaming tao. True, diba? Pero whatever way you celebrate ng gumigimik, you celebrate the weekend, you celebrate every day. Yun yung mahalaga po na ma-realize po natin that every day is a blessing na binigay sa atin na nabubuhay tayo. So, we celebrate each day. Pero syempre, extra special kung meron naman talagang sineselebrate, diba? Katulad nitong tambalanista natin na makakausap natin for today. Si Lechite. Sino sila? Sino siya? Sino? Ito na ba yun, Boyet? Nosi Balasi. Ay, iba ito. Sino ba to? Scandal pa yun. Video pa lang natatago. Sino ba ito? Patagilid. Ayan. Wait lang hindi natin naririnig. Hi! Hello? Hi, good morning. Good morning! Hello there! Teka lang, alam mo, partner, August 12 pa lang. Yung, tama ba, si Jerry. Hi, Jerry. Nandiyan ka ba? Si Mrs. Ayan! Hi, Jerry! August 12 pa lang nag-message na siya at sabi niya gusto niya noon September 23. Siya yung makausap natin kasi iso-surprise niya ang kanyang jowa. Ayan! Na-surprise ka naman ba, Eric? Kasi lagi daw ito nakatutok sa atin. Pinatay niya yung radyo, so alam ko na parang iba. Kasi alam ko Friday, ganyan din.
Nakaramdam ka, may feeling kang ganon. Diba? So si Jerry, si wifey, ang nag-message sa atin para i-surprise ang kanyang husband na si Eric. Ayan. Eric Manalo. Eric Manalo? Sino yun? Ayun, Jerry Manalo yung pangalan ng wife. Ng wifey? Pero yung bakit magkaiba kayo ang apelido? Chismis ba to? Hindi, sa Facebook. Sa Facebook ba to? Chismis ba to? Hindi ba kayo kasal? Ano ba ito? Dalawa na yung anak ninyo. Nalito tuloy kami. Magkaiba kayo ng apelido tapos mag-asawa kayo. Ano to? Ano to? Ang gulo. Charata, di ba? Jeric Manalo yata siya sa Facebook. Jerry Manalo sa Facebook. Tama ba? Yan. Pero yung kanyang husband ay si Eric Justin Nicolas. Yan. Ganda ng pangalan. Eric Justin Nicolas. Parang Hollywood actor. Kaya nga, di ba? Happiest birthday sa'yo, Eric. Happy ka ba? Oo naman. Talaga parang... Surprise ako Kasi makikinig nga, kala ko kasi parang mahiwagang birthday. Mahiwagang birthday. Oo, di ba? Gawin ko lang kasi parang dapat i-open ko na yung para matawa ako. So ngayon, di ba? Matagal ka ng tambalanista, Eric? Naku, parang sobrang parang sobrang tagal na rin. Hindi ko na mabilang kung ilan Talaga, thank you. Single ka pa nun. Oo nga, single ka pa nun. Nung nakinig ka sa Iba tambalan. pa yung girlfriend mo nun. Gumawa ng issue. Sino nga yun? Parang pinakilala mo na sa amin dati. Yung Apple ba yun? Si Apple. Charot! Jerry, sorry na. Sabi nga niya, magaling yun na shinare sa atin. Sabi, hindi ko talaga makakalimutan. Magaling talaga yun. Magluto daw. Tapos sinendan kami dito ng lumpia nung birthday doon ng Apple, Jerry. Baka naman. Hindi. Nakakatuwa. Alam mo, partner, nakakatuwa to know that there are some people na nakatutok sa atin nung single pa sila. And then, hanggang ngayon na meron na silang family, di ba? Meron na silang mga anak, nakatutok pa rin sa atin. Teka, nag-assume lang ba kami? Anak nyo naman ba yan? o baka sinirap sa kapitbahay. Ay, ang dami pala. Cute isa naman lang, mga anak nyo. Isa lang yung nakita ko, 50 pala. Naku, hindi naman kayo nagsabing bahay ampunan pala yan. 3 kids. Ilang taon yung eldest? 10 years old. What's your name? Isa. Ayan. Wala silang pasok. Hindi mo sila pinapapasok. May issue na naman. Dapat nag-aaral yung mga yan Issue ulit. Oras na pasok, ba't nandyan sila? Bakit nandito sila sa tambalan? Mas importante ang tambalan. Ayan! Tama! Aral si Jerry. Aral si Jerry. Ayan. So si Isa is 10 and then yung pangalawa 5 years old. What's your name? What's your name? Ganyan. Elijah Santo Nicolas. Elijah. Taray ng Elijah. And then itong bunso, amo-amo na mukha. 3 years old. Ang cute. What's your name? Hi. Hello. Hi. Hello there. Natatakot yata sa atin, partner. Ano ka ba? Ina-effort ko na ngayon mabait kong Zion. O, diba? So, Isa, Elijah, and Zion. Hello there. Hello. Nako, ilayo mo. Natutuwa, natatakot talaga. Ganyan akong tita. Yung kunyari, tapos sa totoo lang, paiiyakin ko. Oy, Eric, happy birthday naman sa'yo. Teka, ito ang tanong, saan ang celebration mo? Kaya nga nang makapunta. Kasi total naman, di nyo na rin pinapasok yung mga anak ninyo, di ba? Sa school. Oo. Where will you celebrate today? Apart from, Parang yung tulong na pagkakainan kami mamaya. Pagkakainan daw sila mamaya? Uy, nandyan yung mga bata. Nakakahiya naman. Ay, ano ba? Iba. Kasi padinig ko pag magkakainan sila, sabi, magkakainan kami mamaya. Oo. Nakakahiya sa mga bata. Magtatanong yan mamaya. Oo, di ba? O saan? Para nang makapunta naman. Maka-experience sa lumpia. Gusto ko lang sa may, dyan lang sa may Pasig. Sabi ko na sa Dahlia. Alam na alam. Sa Orchid. Taon na taon si Eric. Alam niya. Alam ni Eric. Alam niya yung Dahlia. Dahlia, Orchid. Kasi baka taga-Pasig naman sila. Taga saan ba kayo? Taga-Inta. Malayo. Tingnan mo. Medyo malayo-layo din pero alam niya yung Dahlia. Oo, pero di ba madami ng magagandang restaurant dyan? Ba't
ba kayo lalayo? Pakilamera. Oo nga, marami ng magandang lugar Oo sa nga Rizal. eh, diba? Taytay, Binangonan, Angono. Oo. So yung bahay nyo ba overlooking? Ang dami ka. Hindi, sa kami, kainta kami. So, sa Antipolo. Yung sa mataas. Sa mababa. Tinitingnan ko lang. Sa baha, yun. Overlooking sa baha. So sinasabi nyo ba na yung mayor nyo dyan walang ginagawa? Isulit. Kanina pa tayo may issue. Oy, Hindi namin makita si Jerry. Oo, Jerry, layo ng Jerry, nagsisisi ka ba? Okay naman tong pinasok mo, no? O pinagsisisihan mo issue to? na naman. Nag-iisipan ko pa, teka lang. Ilang years na kayo together? Oo nga, ilang years. Since 2013 po yung namin, wedding pala namin is 2013, pero we've been together since 2011. Ano yung pinakagusto mo kay Eric? Yan, sige. Gusto natin yan. Humble siya. As in, hindi siya mapagyabang sa mga meron siya. So, ibig sabihin, maraming meron siya. So, ibig sabihin, hindi niya lang pinapahalata. Yan, hindi niya lang niyayabang pero mayaman siya. Oo, pero mayaman siya. Ganun pala yun. Ganun pa. Ano yun? Ano? Yeah, humble din eh. Humble ang alin? Sorry. Yung alin? Yung kadet? Ano? Yung kadate? Wallet! Yung wallet niya, humble din. Naku, huwag natin kausapin ito. Wala palang pera. Charot lang. Ano naman nagustuhan mo, Eric? Mukha namang humble si Eric. Alam mo yung parang very down to earth, ganun. Tsaka very parang napaka-tame. Parang kalma. Kalma. Parang dating seminarista. Ganun yung peg. Dati ka bang seminarista? Hindi. Naku, hindi. Hindi. Naku, hindi talaga naman. Parang napaka-chill lang na tao. Kalmado lang, kalmado. Parang pag nagalit, parang okay lang, go ganun. Lang, chill. Ganun ba? Yun yung feeling namin, assessment lang namin. Alam mo naman kami, as a psychic for today. Ano naman nagustuhan mo, Eric, kay Jerry? Anong gusto mo kay Jerry, Eric? Parang siya yung opposite ko. Ano siya? Kumbaga... Mayabang. Matapos kang buhatin, nilaglag mo naman. Maraming issue no? So, totally opposite? Anong ibig sabihin? Kumbaga, parang siya yung nagbabalanse kasi sa akin. Kasi minsan, siya yung taga-balanse ko. Binabalanse pag natutulog sila, binubuhat ganun. Kamaingay, may mga bata sa tabi. Iba naisip ko sa balancing Pero ang ganda ng combination. Actually, yung the fact na si Jerry yung nag-message only goes to show na siya talaga yung parang siguro mas all out. Ano ba tayo? Psychic ba tayo ngayon? Psychologist. Kanina ballerina ka. Ngayon psychic na. Ba? Nagugulan ako sa mga... kayo tumawag sa amin. Hindi, pero I'm happy that we get to talk to you both. Ayan. And we get to greet you, Eric, na isang masugid na tambalanista. Single siya na happy birthday! Jerry, your wish for your husband. Oo nga, anong wish mo? Sana makapag-spend pa kami ng maraming birthdays together. Yes. Together with the kids. Yes. Yun, as in good health lang. Oo. Since nalampasan na namin ang pandemic, sana magtuloy-tuloy. Amen. Nang maayos kaming dalawa magkasama together. Kiss na. Pero totoo naman yun. Alam mo, partner, very valid talaga yung mga ganong wishes now, no? Oo naman. Dati parang we take for granted yung wish na good health Pero nung na-experience natin lahat yung pandemya. Oo naman. At naranasan natin, na-experience natin at naranasan, naintindihan natin how important health is. Ikaw, Eric, what is your wish for yourself? Siguro sana work from home lang ako forever. Baka naman. Kung naging komportable ka na ng ganyan. No? Talaga. Ay, manawagan ka na sa office mo. This is your time. Patay tayo. Diba? May mga, ito talaga yung mga example na na-establish nila yung work from home setup. Diba? Na very comfortable sila. Tsaka ang sarap, no? Isipin mo, lagi mo kasama yung 3 kids na yan. Oo. Tsaka mahirap na talaga. Kasama mo na yan araw-araw, tapos bigla kang aalis. Correct. Diba? Alam nyo na office. nag-work from home din kami, ay nung bumalik na kami dito sa stasyon, nagsipunks din kaming lahat Kasi nasanay din kami ng kasama namin yung kids 24/7. Anyways, Eric, happy birthday! Hintay na lang namin yung pa-Shanghai nyo, pa-Shanghai, palumpia, pa-spaghetti, pa-barbecue. Kahit sauce, basta totoo. Charot.
Andito kami sa office hanggang alas 12. Yan. Enjoy your special day, Eric and Jerry. Thank you very much. To the kids. Bye-bye. Happy birthday. Happy birthday, Eric. Thank you, Jerry. Thank you, Jerry. Ayan. Thank you. Iza, Elijah, and Zion. Ayan, hello po sa inyo. Di ba Diba, ang nakaka-happy? bongga naman nun. At iba talaga pag may mga kids sa bahay, no? Ramdam mo yung energy nila. Correct. Na At saka, yan talaga yung ramdam mo, partner, yung may ka-zoom ka, tapos may iiyak. Ganon talaga yung setup, di ba? No? Napaka-positive ng energy kapag may mga bata sa Tama. bahay. At kahit tayo nanonood, ramdam natin. Oo, no? correct. Yung Di ba na energy. parang ang gaan? Yes, Di ba? yes. Pero syempre, hindi natin nakikita pag dun sa moment na nagtatantrum na yung isa, Oo. nag-haak. Ay, sa bagay. Oo, ganon. Di Oo. ba? Pero mas ramdam natin yung positive energy nila. Kung makakarating yung lumpiang Shanghai Ay, naku, dito true naman. sa office. Ewan ko ba. Kung hindi naman today, tumatanggap po kami ng belated na mga handa. Kumakain pa rin kami ng may amoy. So, ayan, ganyan po tayo kapag ka Friday, tayo po ay nakikipag-usap, ayan, sa mga tambalanista natin. So, kung ganyan, like yung ginawa ni Jerry, gusto niya i-surprise yung kanyang husband with a video greeting, ayan, live. On air. On air, and yan, pwede niyong gawin. Kung meron kayong gustong ang hinga ng tawad. Yan, Diba? no, importante din Pwede yun. yung pagpapatawad. Naghahanap ka ng closure. O kaya naniningil, naghahanap ka ng taong, di ba, may utang sa'yo, hindi mo mahanap-hanap. Malin mo, radyo ang katapat. Tama. Lahat na, sige na. Correct, 'di ba? Ganun. Gusto lang namin makausap yung mga tambalanista namin kapag ka Friday. So salamat sa iyo. Ayan, wala na tayong oras para dun sa isa. Okay lang ba sa Friday ka na ulit yung ating isa mga pa meron October pa? 2023. Oo. Okay lang ba 'yon? Friday. Oo, sa next Friday tayo. Kita-kits tayo ulit. Okay, Docs? Salamat na marami sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok. Again, enjoy the rest of your Feel Good Friday! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Love Radio. Hindi naman sa FB Live. Ano? Hindi, yung isa. Pwede FB Live. Pwede FB Live. Naka-standby ba siya, Boyet? O sige, kausapin natin. FB Live, hindi na sa radio. Carry naman din. Kausapin na natin siya. Habang May endo ba hinahanap tayo? natin yan, batiin natin, nagse-celebrate din ng kanyang birthday today. Sinetch ite. Maligayang kaarawan sa aking mahal na partner sa buhay na si Dobel Manese, Oy. Dini sa Lucena City. Happy birthday! Yan ay galing kay Will Villon Veluz. Will, happy birthday sa iyong butihing partner. Happy birthday! Enjoy your special day. Yan. Dobel. Batiin lang din natin ang happy sacerdotal anniversary ang isa sa mga lodi na pare na si Reverend Father Jeff Manlapig. Yan. Yun. Reverend Father Jeff Manlapig, happy sacerdotal anniversary. Ayan. Okay, sige, kausapin na natin ang ating tambalanista. Hello there. Hi. Hello po, good morning. Good morning. Ganda ng boses. Good morning. Oo, na-meet ko to kahapon, partner, si Glenn. Kasi kahapon, nasa Robinson's Magnolia, diba, nag-host ako ng event. Oo. So, galing ako ng restroom. Problemado ako kasi napigtas yung aking face mask. Napigtas yung face mask ko, tapos, Hindi kinaya ng face mask, Oo, hindi kinaya ng face mask yung laki ng mukha ko. Hindi na kinaya. Tapos, partner, lagi naman ako may dalang isang case lagi ng mga face mask. For some reason, hindi ko sila nadala. So, ginawa ko, kumuha ko ng maraming tissue doon sa CR, tapos pinantakip ko sa mukha ko. Tapos paglabas ko, nakita niya ako. Nakita ko ni Glenn. Tapos sabi niya, hello, Miss Tapos Nicole. pinahiram niya yung face mask niya sa'yo. Laway sa Mas lamay laway. pala. Binigyan niya ako ng face mask. O, Sweet diba? naman, Glenn. Tumakbo pa ako, Chris Chuper, from dun sa CR, kung saan ka, nagpa-picture ako sa kanya actually before siya binigyan ng face mask. Oo. So yun yung bayad ko, yung pagbigay ko ng face mask. Oo. Kala ko galing ka pa ng Gilmore, pumunta na Magnolia. Hindi naman. Layo. hindi naman ganun kalayo, 'di ba? Pero hinanap niya yung friend niya. Hinanap niya yung friend niya para Yung maghanap. mga workmate ko po. Oo, yung mga ka-workmate niya. Tapos ko 'di ba, Filipiniana ako kahapon. Sabi ko pa dun sa PA natin si Carl, sabi ko, sana ang ibigay niya sa akin hindi surgical mask. Pagbigay niya sa akin, surgical mask.
Ang sweet mo naman. Oo, diba? Talagang lifesaver ko yan kahapon. Tapos, Yes, nag-ano po. kami, punta din siya dun sa mismong event, sa Asian Food Fest. Tapos hindi pa siya natahimik, partner. Aba? Kumuha pa siya ng maayos na face mask ng KN95 sa kotse. Ayan. Tapos binigay niya sa akin. Siguro Grabe ayaw. naman yung Bumalik pa effort. talaga ako. Oo, bumalik siya, pumunta siya sa parking sa kanyang sasakyan. Tapos binigay niya sa akin yung face mask na na maayos. Thank you sa iyo, Glenn, ha. You're a lifesaver. You're always Taga saan welcome ka, po. Glenn? And then natatawa lang ako, Christopher and Miss Nicole, kasi yung topic nyo nung umaga is about yung pagbebenta ni Miss Nicole ng mga face mask nung during pandemic. Tapos nung nakita ko siya, face mask din yung issue ko. Correct. Consistent. Tama kahapon yun yung topic namin. Tama. Oo. Consistent, Sa true. And then ano po yun, sakto din kasi nagla-lunch kami nun with my workmates. And then sabi niya, ng workmates ko, sabi niya, Glenn, di ba manunood ka nung kay Nicole Yala? Sabi ko, wait lang, iwan ko na kayo. Sabi ko, pero CR lang muna ako. Oo. So, saktong-sakto yung pagkakatagpuan namin. Yung parang, Tinadhana, no? Tinadhana. yes Oo. po. Iniisip ko kasi kapag nakita ko kasi si Nicole Yala, ano kayang gagawin ko para memorable yung at first least. na meet up namin. Iniisip ko nga batukan ko din kaya si Nicole para maalala niya pala. Pag tinanggalan mo siya ng panty, okay na nagpapatanggal ng panty yan. Kaya nung ginawa nung mga... Tulad ng ginawa ng mga iba, no? Diba? O, Opo. tingnan mo, no? You're thinking of it that way. Tapos, in fairness talaga, yung meeting up natin was actually memorable. Kasi po. partner, nung time na galing ako ng CR, few minutes sila mag-start na yung show eh. So, parang, there was no way for me na makahanap pa. Ayoko namang utusan pa yung PA natin para maghanap ng mask. Tapos, wala akong kasama. Tapos, magsa-start na. So, talagang lifesaver nun si Glenn. O, diba? Tsaka, diba, Dahil dyan, lilibre ka daw ni Nicole ng halo-halo. ng face mask din. face mask din. Face mask din, di ba? Tapos nabigla ako, sa kapansinin talaga, Christopher, si Nicole, kasi siya lang yung nag-stand out sa lahat ng makikita mo doon. Kaya kahit hindi mo siya kilala, makikilala mo celebrity to. Ay, grabe Kasi naman. Kasi ang kinis, no? Oo. Naka-makeup eh. Babae tunay. Oo, ganun. Casual wear ko lang Parang yun. Ano lang yun? Okay ba? Okay, nahugot niya lang yun biglaan. Hindi pa Oo, nga siya prepared Di ako nun prepared eh. no, normal Oo. wear, everyday. Casual Saka casual ano, lang yun. Parang leader ng 5'6" yung itsura ni Nicole, yung nakakaangat-angat sa buhay. Nakakakain sa buffet, ganyan, di ba? Taga saan ka? Taga Pasay lang din po. Alam mo- ilang tumbling lang, ilang kembot at tumbling lang, office nyo na po. Oh, 'di ba? Alam mo ba, partner, na una niya tayo napakinggan, he was 11. Ha? Oo, 11 years old Naiintindihan siya. mo yung language ng tambala noon. Diba? Isipin mo yun. Diba? So, I can just imagine his happiness na nung nagkita kami. Kasi syempre kung pinapakinggan niya tayo nung 11 pa lang siya, medyo wala pang muwang eh. Ngayon mukhang malisyoso na to eh. Diba? Ilan taong ka na ngayon? Sobrang panina po ako. Ngayon po na ako, 29 na ako. Oh, diba? Grabe naman. Kasi 18 years na kasabay tayo. niya- Oo nga, kasabay niya yung tambalan. kasabay niya yung tambalan. Oh. Yung kwento nga nun, tambalan, na-disgrasya kasi ako nun, so I have to stay sa bahay. So, syempre nakakasawa din ng puro TV lang. So, Oo. meron, at yung usa pa yung dating radyo na may baterya. Yes. Yung Tapos may earphones. old transistors. So, nag-search lang ako ng frequency and then napanood ko, napakinggan ko kayo. And then, Yun na. parang Nahook ka na. araw-araw na. Oo. Doon na nag-start. Naging bisyo mo na rin. Nagtiwalag ako for a while kasi na business school and then pabalik-balik lang din. Then balik ulit ako sa kulto nitong nag-work na ako kasi kayo naging background ko. From Tama, bahay, kulto tayo, papunta ng kulto. trabaho. Oo, 'di ba? So araw-araw wala talagang palya and then even naman minsan, for example, may meeting ako ng umaga. Sa gabi pag pauwi naman, doon ko kayo pinakikinggan. 'Di ba? Yun din yung saya maganda, naman. 'di ba dati kasi kapag ka na-miss mo yung tambalan segment, na-miss mo na siya. Oo, wala na. Oo, wala na. Ngayon, pwede i-replay sa Meron na sa YouTube, sa Facebook. FB, and of course, meron tayong Spotify. Meron Saan ka- tayong podcast. And then, Saan ka opo, nag-work? Spotify. Sa pharmaceutical company po. Baka naman penging gamot. Gamot May sa meron ka sa migraine. Well, if the price is right. O, di ba? Baka naman pwedeng pahingin ng gamot sa migraine. Medyo mahal yung Tapos Sibelium po, eh. Talaga po ba? Share ko lang din nung during pandemic, si Miss Nicole, ilang beses ko na nakita.
na bumaba ng parking sa MOA kasi nag-grocery po kasi kami sa MOA. And then, second house sa na may yun parking, Araw-araw siya nandun. Oo, dyan ako nakatira. Ako yung supplier ng ulam doon. Miss Nicole. And then, actually po, alam ko na nga yung plate number ng sasakyan ni Miss Nicole. Stalker ka pala, Glenn. Sa letter D. Yung malaking sasakyan na pang-artista yung sasakyan ni Miss Nicole. Stalker pala. Maalala mo siya. Pampasahero niya yun. Talagang, actually, inabangan ko po siyang bumalik nun kasi nag-park, nakasabay ko siya, papasok pa lang po ako nun. Nakita ko yung husband niya lang and then si Princess ang yata yung nandun. Inabangan ko siya bumalik pero hindi ko na nakayanan. Umalis na din ako. Sobrang tagal. Ang tagal namin kasi... Parang na lahat ng bagay sa department store. Hindi naman. Ako kasi naglalako ng ulam doon. Ng mga pananghalian ng mga tao doon. Pananghalian ng mga tao doon. Kaya matagal talaga, buti hindi ka na naghintay. Diba? Sabi niya kasi kahapon, partner, nung nagkita kami, parang iniisip niya, parang how can be our first meetup be memorable? And true enough, naging memorable kahapon, diba? Lifesaver ko yan kahapon. Tapos wag ka, partner, yung candy binigay niya sa akin. Cavendish. Cavendish and Chanelin. Pangmayaman. Hindi ko makilala yun eh. Alam mo naman kami, super snow bear lang. How-how, masarap. Yan, mga ganun yung mga candy namin, how-how. Diba? Snow bear, stork, ganun. Diba? Lips, ganyan. Viva, ganun. Kasi kapag na ano ko na kahit mahirap ka, basta hindi halata, okay lang. Ay, diba? Diba? Dahil mo natututunan, no? Yan talaga. Okay lang maging mahirap ang mahalaga, hindi halata. Oo. Yung buhay nga, di ba? 80% social, 20% climbing. Yan, ganon. Tama yun. Agree. Connect na connect, di ba? Ang galing naman. Aral na aral ng tambalan to. Ang daming daming mga quote, ha? Paano hindi aral? Since 11 years old, di ba? Buti hindi nasira yung buhay mo sa amin, no? Nag-worry kami para sa'yo. Pero I can share po na I am who I am today kasi dahil sa tambalan. Kasi kung yung ingay ko ngayon, ano yung kakuwelahan ko sa araw-araw, even sa work. Parang ang laking influensya sa akin, lalo na si Miss Nicole. Lilibre ka na yan ng halo-halo ayun mamaya. Na, confirm na talaga. You want it with ice cream? Correct. Para special. Kahit yung ano na lang, Christopher, kahit yung Sharyola lang nasuot ni Miss Nicole kahapon, masaya na. Nakakaloka. Game. Now na, papadeliver niya. Hubarin niya na now na. Tinitingnan ko nga si Miss Nicole, sabi ko, daming ano pala talaga ni Miss Nicole. Mag-stand out siya kasi ang dami niya. Hindi siya nakokontento sa isang sing-sing. Parang dami niyang suot. Hubarin na. Mamili ka. Pakita mo nga, partner. Anong sing-sing? Ganun talaga ako. Dati kasi kung Christmas tree. Past life ko, Christmas tree ako. Kaya ngayon, dinala ko na siya hanggang nung naging tao ako. Hindi, past life niya, pawn shop siya. Yun. Past life ko din, pawn shop ako. Ganun eh. 3 beses na kasi ako na-reincarnate. Oy, Glenn, thank you ha. We're so happy that we got to talk to you dito sa ating FB Live. Hindi ka lang umabot dun sa radio portion. Maganda din sanang marinig yung kwento on radio. Pero ito, this is something that you can replay anytime, diba? And repost. Yes. O baka may mga babatiin ka, may mga friendship ka bang nakatutok sa'yo ngayon? Shoutout mo na sila. Lang yung parents ko yun din, yung family ko na nasa Bicol. Ay sa inyo. Ayun, ayaw mo sabihin yung mga pangalan nila. Si Mama Bibian, si Chabing, si Gail, si Beans, and then nabati ko na yata lahat. Ayan. Saka yung kapatid ko kasama ko ngayon, si Glenn Evie. Nasaan siya? Nasaan si kapatid? Nandito, nag-work, kaso nakapambahay pa, kaya mahihiya itong okay lang yun, mukha lang. Sige, ilong na lang, pataas. Kilay na lang, kilay. Oy, thank you sa iyo, Glenn. Indeed na mag-guest niyo po dito sa bago niyong segment. Yay! Also, our pleasure. Always our pleasure to meet our tambalanistas. Yes. Kami talaga natutuwa kami kapag naririnig namin yung mga tambalan story. Kasi like, of course, lagi mo kaming pinapakinggan, Glenn, no? Lagi naming gustong malaman na meron pa kaming saysay sa mundong ito. Sa mundo ng tambalan, diba? So, madami po. Malaking-malaki kasi pampawala ng bagot actually, especially ang traffic dito sa Manila. Totoo. Thank you so much for inspiring us also. Yeah! Thank you, Glenn! Ingat ka lagi, Glenn. Ingat ka ha. And enjoy your weekend. Yes, stay healthy. Bye-bye! Bye-bye! Salamat! Nakakatawa naman yung mga ganon. Diba? Isipin mo, aral ng tambalan kasi tinan mo marunong mambudol. Correct. Bubudulin ka niya. Bubudulin niya yung Sharyol ko kahapon. Aral na aral. Pero diba ako sa akin, ang nag-stock sa akin talaga sa encounter ko with him yesterday was yun. Of course, lifesaver ko siya with the face mask. And then, na nakatutok siya since he was 11. Isipin mo yun, no? Isipin mo yun. So innocent.
Diba? Tapos ngayon, puno-puno na ng malis. Yun nga, diba? Mukha na malisyoso. Thank you, Glenn. And thank you din again kay Jerry and kay Eric, mga nakausap natin for today. Salamat po sa inyo. Yan. Shoutout tayo ng kaunti. O diba, moment ang mga tambalanisa natin kapag Friday. Pag so, Friday. Kayo din. Ayun ko. So, kung kayo din gusto nyo po na magkaroon kayo ng moment with us, you have a tambalan story to share, i-message nyo na po direkta na si Boyet Pindot. Tama ba, Boyet? Boyet Pindotero o Boyet Pindot? Pindotero. Ano ba? Boyet Pindot? Pwede din naman. Boyet Pindot. Ayan, Boyet Pindot, irekta nyo ng i-message. Or, pwede nyo rin ako i-message kung fina-follow nyo ako sa Nicole Ayala FB page. I-PM nyo na po ako para ma-schedule na po kayo. Para hindi rin kami ngarag. Sino kakausapin namin ng Friday? Ganun. Yan. Moment yun na yan. Time It's your to moment. shine. Correct. Fridays are for tambalanistas. Kaya masarap ding mapakinggan kasi halos bawat tambalanista may kanya-kanyang tambalan story eh. Diba? Diba? Parang, ay, talaga ba? Ganon. Minsan nakalimutan na nga namin yung sitwasyon na yun. Correct. Yung kwento na yun, tapos naaalala nyo pa. Tama. Isipin mo yun, tambalanista since, Glenn, tambalanista since I was 11 years old. Marami ding ganun, partner. Tatalunin si Glenn na since 6 years old. Since Pitos, ganyan. Chris Jenner says, yung listener na ang nambubudol, hindi na yung tambalan. Natututo na nga nakukuha na nila yung diskarte ng tambalan. Oo. Isa na dyan si Glenn. Uy, ano ba to? Si Lesa Monte Tongol. Watching while having my treatment from a car accident last Thursday. Nabangga while watching tambalan. Hoy! Wag ganon! Wag nyo kaming drive safely. Wag nyo kaming ano tawag doon? Pakinggan na bang nagda-drive kayo, you have to drive safely. Gusto natin ang mga tambalanista natin sabay nating mag-grow old together. Yan. Yolanda Makinyana says, totoo yung sabi ni Glenn, sa traffic lang mabubisit ka na, kaya tune agad kami sa tambalan para masaya. Sarap tumawa kasama kayo, Miss Nicole and Sir Chris. Thank you. Sana makausap ka din namin soon. O yun, basta kung kayo ay gusto nyo kaming chikahin, o yun, Fridays are for you. Merly Galarion says, DJ Nicole and DJ Chris, pag-greet naman po ako, advance happy birthday on September 25. Salamat. Hello to the Trumata family of Imus Cavite. Don't worry po, sabi ni Les. Sila po ang nakabangga sa akin. Ingat pa rin. Ingat pa din. May Churia says, watching here from Japan habang nagsasampay, shoutout sa De Leon family. Birthday daw ngayon ni Mary Joy Rojas from Valenzuela City. Hello sa Piquero family of Bohol. Shoutout Jonel Nakamura. Tambalanisa since 2006, J. Bernabe. Good morning from Singapore. Robbie Grace Mina, happy birthday! Happy birthday, Robbie! Salamat. Daming may birthday Sabi ni Elena Manao, hi po Miss Nicole and Sir Chris, tambalanisa po kami ng hobby ko since 2007. Year kung kailan kami kinasal at napanood din namin kayo ni Hobby sa Robinson's Place, Manila. Naku, yan yung mga moments na pinipilit naming sumayaw kahit hindi naman kami dancer. Diba? Oo nga. Pero thank you, na-appreciate nyo kasi you. Natandaan nyo. Salamat. Diba? Kasi bumili din kayo ng album. Correct. Diba? Actually, hindi pala na-appreciate, naawa. Kakaawa naman yung dalawa. Sayo ng sayo para lang makabenta. Hendralyn says, thank you for being an inspiration and not only for making us laugh. Love lots. Arnel Lopez, happy birthday. Shoutout kay Aldrin Yamamoto na hindi birthday ngayon. Ayan, shoutout lang. Yan. Si Cons Runa is watching and listening while driving. Uy, ingat po kayo Ingat po make kayo. Make sure na nakatutok pa rin kayo sa daan. Oo. Wag pa-distract. Correct. Wag ganun. Paulo Reyes says, total naman, di naman kami magandang tingnan. Makinig na lang kayo habang naka-open yung live. Pwede. Background lang. Paulo Reyes says, Ate Nicole, magkano daw po pa-auction ng ballerina skirt mo? Good morning. Baka hindi kayo magkasya. Ang laki ng bewang neto. Adjust nyo na lang. Lagyan yung garter para sumikip. Oo nga. Birthday ko rin po bukas, Miss Nicole and Mr. Chris. Thank you para mapanood ng anak ko. Hala, hindi ko nakuha yung pangalan. Almadet Lumaque Villanueva. Yeah. Happy birthday, Almadet. Happy birthday. Shoutout po sa asawa ko Mandaragat, si Brian. Nasa Japan po sila ngayon.
Galing kay Luvi from Davao City. Ayun. So, salamat po sa inyo. Thank you. And thank you din po sa mga nagsasend ng stars. Ilan ang viewers natin? Ngayon, ilan na ba tayo ngayon? Rose Ceciliano is watching from Bulacan. Yan. Tracy Obra says, good morning, Tambalan, watching from South Korea. Parang ikaw, Nicole, yung figurine na nasa ibabaw ng musical box na pag pinindot ni Chopper yung button, sasayaw agad. Oo nga. Kapag kasi sinabi ni Chopper na sayaw, kanta, super, ginagawa ko rin agad, hindi nag-aalinlangan. Nakakaloka. Doon naman kayo nag-e-enjoy, di ba? Oo. Sa pag-uto sa akin. Ako naman super ganap, ganern. Hintayin natin yung baka may padalan Shanghai, si Glenn at saka si Glenn. O Si si Glenn Glenn, oh. si Eric at si Jerry. Ngayon ko napagtanto kaya pala ang ganda nung binigay niya sa akin na naka-seal pa na KN95 na mask kasi nakuha niya pala sa pharmaceutical company. Kaya pala hindi siya nag-alinlangan, binigyan ako ng 3 na naka-seal na bonggang-bongga. Taga-Pasay lang pala si Glenn eh. Oo nga, malapit lang. Eto, same kami ni Kuya Glenn. Ako naman, since 12 years old ako nakikinig, now turning 28. On and off fan din. Kasi ang dami ng changes sa life ko. Nagka-jowa, nasaktan, naka-graduate, nagka-work, nag-jowa, nag-asawa. Nagsimula na love ko sa Tambalan kasi ang lakas ng radio namin tuwing umaga. Nakikinig yung kuya ko. Tapos tawang-tawa siya kay aga-aga. Shoutout po sa kuya ko, si Kuya Edward Serbo. Hello Kuya Edward Serbo na nag-influence dito kay IZ na maging tambalanista. Naalala ko pa yung album nyo na talagang bantay si Nicole sa sales para magka-award or maging platinum. Oo nga. Super bantay tayo dyan. Ayan yung mga natin, yung mga trip natin nung araw. Thank you for your message, IZ. Pero hindi man nag-gold, hindi man nag-platinum, umabot naman ng hanggang 3 album. So ibig sabihin, selling talaga siya because of you guys. Diba? Dahil sa inyong mga bumili ng album, gustong maging masaya, makapakinig na masayang diba, audio material, napabili kayo at umabot hanggang 3 album yung Tambalan. True. Hindi naman kami sad na hindi naka-gold or platinum. Hindi. Pero it's okay. The fact na... It's okay, plastic. It's okay. Galit. Isipin mo kasi dati pa na yung mga singers kasi dati talagang mainstream sila eh. Oo, correct. Mga legit na singers talaga. Ikaw ba naman katabi mo sa estante ng recording, Sara Geronimo, Eric Santos, Jed Madela, Regine Velasquez, may mukha ng Tambalan doon. Sinach Itay. Sinach Itay, diba? Pero we were given that chance, so we are forever grateful. Yes. Diba? Sa Ivory. Correct, Ivory Music and Video. And tsaka sa inyo, na nagtsagang makanood ng mga mall show, nakakatawa yung sorry. Digay lalaki. Nakakatawa yung naalala ko pa si Nicole na super bantay sa sa sales para magka-award or maging platinum. Gold lang naman yung wish namin. Hindi namin na-achieve. Mahihirap pa yung mga tambalanisa nung araw. Oo. Dati mataas pa yung standard bago mag-gold at mag-platinum. Oo, parang ganun. Kailangan talaga bulk, ilang thousands orders, ng sales or parang ganun. Tama. Bago ma-achieve yung award na yun. Tapos pag na-achieve mo yun, i-guess ka sa ASAP. Diba? Ganun. Ayun, sabi kasi siguro ni Lord, naku, nakakahiya namang i-guess ito sa ASAP. Hindi naman nila kayang kantahin yung kanta nila ng live. Tsaka sasabihin natin, biyaheng jeepney, kasama sila Sarah G, nakakahiya naman, diba? So, hindi talaga inadya ni Lord, sabi niya. Hanggang dyan na lang muna kayo. Correct, masabi ni Lord, wag nyo na, mapapahiya kayo. Wag nyo ipilit. Wag nating ipilit. Nag-message ulit si Jerry Nicolas. Sobrang thank you po sa inyo, Tambalan. Ang saya ng morning ng birthday ni Hobby. Pati mga kids excited kanina. Pati din kasi sila nakikinig sa inyo. More years pa sa Tambalan. Wow. Salamat! Thank you. Malalaman mo talaga matanda na tayo kung yung anak nilang si Iza na 10 years old, 28 years old na tapos nakatutok pa rin sa atin. Diba? Salamat. Enjoy your special day, Eric. Nakatutok shoutout din po sa CLDH Accounting, Hazel and Crystal. Ayan. O siya, yun na lang muna. Mainit na yung lalamunan ko. Pag tumatagal umiinit. Oo, di ba? Pagka di ba pag napapagod, parang na. mainit siya. So good na kami. Mag-iisang oras ng Yes, nagdadaldalan. So enjoy your weekend. Kita-kita tayo sa Monday, ha? Stay safe. Bye everyone. Happy weekend.